Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan naisipan ng ating bidang maghanap muna ng makakain, kaya naman makikitang mabilis na papaalis ang ating bida habang sinasabing mag-ingat din ang dalawa, habang nakatingin lang naman dito si An Shuyan, habang makikita namang naiwan ang dalawa habang may pagkukulitang pinag-uusapan ng ating bida. Habang makikita namang patuloy na naghahanap si Ye Xinghe ng papwede nilang makain sa loob ng malawak na kagubatan, at makikitang mukhang minamalas ang ating bida dahil wala man lang siya ni isang makita man lang na papwedeng makain, nang biglang isang kunaho ang kumuha ng atensyon ng minamalas nating bida, at napag-alaman nito na ang kanya palang nakikita ay isang spirit rabbit kung saan ayon sa kanyang nabasa ang karni ng spirit rabbit ay may healing properties na maganda para sa mga cultivator kaya naman makikitang nabuhayan bahagya ng loob ang ating bida. At dahan-daang nangang lumalapit ang ating bida upang hulihin ito sa pag-aakalang di siya napapansin ng spirit rabbit, subalit bigla na lamang itong lumingon sa kanya, dahilan upang magahol ang ating bida ay may pagdudumali niya itong linundagan, at makikitang puro alikabok lamang ang nadampot ng minamalas nating bida, at habang nakatingin ang ating bida sa spirit rabbit ay bigla na lamang itong nagbigay ng nakakalukong ekspresyon na animoy inaasar ang malas nating bida, dahilan upang minus ang ating bida kaya naman sumigaw ito ng malakas na maririnig sa buong kagubatan. At makikitang gaskasan na ang malas nating bida at hingasing itong naghahabol ng kanyang hininga, at habang namamawis ay iniisip ng ating bida kung paano niya mahuhuli ang mailap na spirit rabbit, at habang pinagmamasdan ito ni Ye Xinghe ay makikitang talagang ng asar na ito habang nanggagalaiti namang di makapaniwala ang malas nating bida kung ba't di niya mahuli-huli ang spirit rabbit, nang biglang may napansin ito na kakaibang bagay kung saan napansin niya ang animoy may pattern na galaw ng spirit rabbit na marahang tinitingnan ni Ye Xinghe. Kaya naman napagdesisyonan niyang pag-aralan ang paggalaw nito upang bumuo ng isang martial arts na magagamit niya sa kanyang sarili, kaya masaya niyang sinabing kung mapapagsama lang niya ang paggalaw ng spirit rabbit at ng kanyang nalalamang martial arts ay madali na lang para sa kanyang mahuli ito. Kaya naman agad niyang inisip kung paano nakakapaglabas ng malalakas na teknik sina Liang Yu at Liang Jian, habang makikita naman ang spirit rabbit na nagtatakang nakatingin sa ating bida, habang makikita namang nag-umpisa na si Ye Xinghe na lumikha ng sarili niyang martial arts technique. At makalipas lamang ang ilang sandali ay makikitang matagumpay ito sa kanyang ginagawa na agad naman niyang sinubukan sa mapang asar na spirit rabbit, at halos humiwalay na ang balat nito sa katawan ng muntikan ng tamaan ng atake ng ating bida, habang makikita namang mariing nag-aantay ang ating bida sa resulta ng malakas niyang atake, at makikitang halos mahukay na ang katawan ng puno na sanhi ng bago niyang teknik. Subalit na dismaya ang ating bida sa resulta sapagkat mas malakas pa din ang teknik ng Liang family, subalit agad din itong sinabing isa paring martial arts ang kanyang nalikha kaya agad itong nag-isip ng ipapangalan niya sa bago niyang teknik, at maya-maya pa ay nakaisip na din ang ating bida ng pangalan at nakangiti nitong sinabing ipapangalan niya sa linikanyang martial arts ay ang Starflame Blade habang masayang iniisip na cool ito para dito, sabay agad na lumingon si Ye Xinghe sa spirit rabbit na animoy may binabalak na masama, dahilan upang lalong matakot ang mapang-asar na rabbit, at ngumitinangga ng nakakaloko ang ating bida habang kumikinang-kinang ang kanyang mata, dahilan upang halos mawalan na ng malas ang mapang-asar na spirit rabbit. At sa isang tahimik na kakahuyan ay bigla namang, umulan ng maraming pagsabog sa mangdako nito, habang makikitang gigil na hinahabol ng ating bida ang kanina lamang ay ng asar na rabbit ay makikita ng halos manuyot na ito sa takot, habang sinasabi ng ating bida na wala na itong matatakbuhan habang nagbibigay ng sunod-sunod na mga pag-atake. Habang masayang iniisip na bagamat di ito kalakasan ay mas madali naman itong gamitin kumpara sa martial arts ng patay gutom na si Liang Yu, nang biglang nakaramdam ang ating bida ng presensya ng isang cultivator na nagmamasid sa kanya, at nang maramdaman niya kung nasaan ang kinalalagyan nito, kaya agad ang ating bidang nagbigay ng mabilis na pag-atake patungo sa pinagtataguan ng misteryusong cultivator na nagmamasid sa ating bida. At tuluyan hanggang tumama ang atake ng ating bida sa mga puno na pinagtataguan ng misteryusong cultivator, subalit wala namang kahit sino ang naroon, kaya naman makikitang nadidesmayang nakatingin dito si Ye Xinghe, habang iniisip kung nagkamali ba siya ng pakiramdam dahil wala namang siyang nakitang kahit sino sa direksyon na kanyang inatake, kaya agad na din itong umalis habang isinasawalang bahala ang kanyang naramdaman kanina. At makikitang ipinagpatuloy na nito ang paghabol sa kawawang kunaho,
Habang tuluyan hanggang nagpakita ang misteryusong cultivator na mariing pinagmamasdan ng ating bida na animoy may binabalak na masama. Lumipat ang tagpo sa bakana ng kuweba kung saan nagtatago ang kasamahan ng ating bida, habang makikitang nagtagumpay na ang ating bida sa kanyang panghuhuli ng spirit rabbit at kasalukuyan niya itong linuluto, at nakuha ng amoy ng masarap na kuneho ang atensyon ng dalwa kaya nakangiti ng mga itong tinatanong ang ating bida sa kung ano ang linuluto nito, at sumagot naman ang ating bida sa pagsasabing nakahuli siya ng spirit rabbit at ito ang kanyang linuluto at dagdag pa nito na malapit na ito para makain na nilang tatlo. At mabilis na din itong naluto kaya naman makikitang nag-umpisa na si An Shuyan na kumain nito, maging si Yuning na pinuri pa ang pagkakaluto ng ating bida, na mariin namang sinang-ayunan ni An Shuyan, kaya naman napasabi ang ating bida na okay lang yun basta't nakikita niyang masaya ang dalawa, nang biglang nabago ang usapan ng may pagkamisteryusong tanungin ni Sia Yuning ang ating bida sa isang bagay, na ipinagtaka nito, at agad na itong nagtanong sa pagsasabing kung star martial artist talaga ang ating bida habang makikitang nagtataka ito sa tanong ni Yuning, kaya naman agad niyang sinang-ayunan ang tanong nito sabay sabing bakit ito nagtatanong ng ganang bagay sa kanya, kaya naman may pagtatakang nagtanong muli si Sia Yuning kung bakit tila nakagagamit ng apoy ang ating bida dahil makikitang animoy na sunog ang mga spirit rabbit na nahuli ng ating bida, dahilan upang magulat ang ating bida sa tanong nito, kaya naman napaisip ang ating bida dahil kung sasabihin niya ang totoo na gumawa siya ng sarili niyang martial arts technique ay baka hindi ito maniwala, kaya naman makikitang nauotol-otol itong di may tuloy ang gusto niyang sabihin, kaya umimik na din si An Shuyan sa pagsasabing kung di ba ito naniniwala sa ating bida. Kaya naman sumagot si Yuning habang makikitang nabubulunan ng pagkain sa pagsasabing naniniwala siya sa ating bida subalit tila hindi angkop sa isang star martial artist ang ginamit nitong teknik. Dagdag pa nito na curious lang siya sa martial arts na ginagamit ng ating bida. Sabay sabing bakit di sila mag-sparring ng ating bida kahit saglit. Dahilan upang mabigla si An Shuyan sa kanyang narinig dahil sa kasalukuyan ay nasa 5th heavenly realm na si Yuning na inaakala nitong di ito matatalo ng ating bida. Kaya naman nakangiting sinabi ni Sia Yuning dito na magpapalitan lamang sila ng atake upang matoto sa isa't isa, sabay sabi sa ating bida kung papayag ba ang katulad ng ating bida na di umaatres sa laban. Kaya naman makikitang mariing nag-iisip ito kung papayag ba siya sa hamon, at maya-maya lamang ay napagdesisyonan nitong tanggapin ang hamon ni Sia Yuning sa kanya, kaya makikitang kalmadong pumayag ang ating bida sa hamon ni Sia Yuning. Kaya tumugon si Yuning sa pagsasabing di na siya makapaghintay kaya naman kailangan na nilang magdamali sa pagkain habang nakangiti lang ang ating bida habang nakatingin dito, dahilan upang mapaisip si Yuning kung bakit tila di natatakot sa kanya ang ating bida kahit na lamang siya dito ng level, at nawala nangga ang apoy sa kanilang harapan na pakatandaan na tapos na silang magsikain. Kaya mabilis silang nagpunta sa isang malawak na puwang upang pagganapan ng laban habang makikitang si An Shuyan ang namamagitan sa dalawa na magkaharap sa kasalukuyan, at agad nang binalaan ni An Shuyan ang ating bida bago pa magsimula ang laban sa pagsasabing isang dragon martial artist si Yuning na mas malakas sa isang 5th heavenly realm, kaya tumugon naman si Sia Yuning sa pagsasabing mukhang di ata maganda kung ipagsasabi ni Shuyan ang kanyang sekreto sa kanyang makakalaban, habang makikitang naghahanda na din ito para sa mangyayaring sparring. At makikitang nakapaghubad na ito upang ipakita ang kanyang battle suit habang sinasabing matagal-tagal na din ang huli siyang mag-training, at dagdag pa niya na ang suot niyang leather clothes ay gawa mismo sa black suede na hindi tinatablan ng spada at anumang impact shock na nagbibigay sa kanya ng advantage sa laban. At nag-transform na nga ito sa isang dragon habang naglalabas ng nag-umapa na aura, kaya naman makikitang naghanda na din ang ating bida para sa paparating na laban, sabay agad na sinabi ni Yuning dito na mag-uumpisa na siyang umatake kaya kailangan ng ating bidang maghanda habang mariin lang na nakikiramdam si Ye Xinghe. At makikitang halos maduraj na ang lupa sa kinatatayuan ni Yuning dahil sa ilinalabas nitong pressure, kaya naman gulat na gulat ang ating bida sa ipinapakita nitong lakas nang bigla na lamang nawala si Yuning sa kanyang paningin. At bigla na lamang itong sumulpot sa harapan ng ating bida na makikitang gulat na gulat dito, nang biglang isang malakas na atake ang pinakawalan ni Yuning. Na makikitang halos di na ito naiwasan ng ating bida sa sobrang bilis, at ito ay magkasunod na atake dahilan upang mag-ausan ang ating bida ng bahagya sa kanyang dibdib na lubhang ikinagulat nito. At nang makabawi ito ng balanse ay agad siyang naghanda ng isang pag-atake pabalik kay Sia Yuning,
at mabilis niya din itong pinakawalan at ito ay ang bago niyang teknik na Starflame Blade, na makikitang masasalubong na ni Yuning habang papasugod ito sa ating bida at nang makita nito ang atake ni Ye Xinghe ay napasabi siyang gumaganda na ang laban. At may pagmamalaki itong nagsabi na ang isang ordinaryong pag-atake ng ating bida ay di makakapigil sa kanya habang naghahanda na ito ng isang suntok upang harangin ang atake ni Ye Xinghe, at sinalubong na nga nito ang atake ng ating bida dahilan ng malakas na pagsabog habang makikitang tila naaapektuhan ang ating bida sa pressure ng kanilang mga pag-atake. Habang makikita namang tila di man lang pinagpawisan si Yuning sa pagharap sa atake ni Ye Xinghe at madali lang niya itong napawalang bisa, at sabay mabilis itong nagbigay ng isang malakas na pag-atake patungo kay Ye Xinghe. At habang papasugod ito sa ating bida ay sa isip-isip niya na hindi niya ito maiilagan kaya naman naghanda na lang ang ating bida sa pagdepensa, at makikitang tumama na nga ang sipa ni Yuning sa ating bida dahilan upang tumalsik ito sa kanyang kinatatayuan. At malakas itong tumama sa isang puno sa di kalayuan habang makikitang hirap na hirap ang ating bida sa natamo niyang pag-atake, at habang nahihirapan ang ating bida ay sa isip-isip niya ay lubhang malakas talaga ang mga pag-atake nito, habang makikita namang naglalabas ng nakakapangilabot ng aura si Yuning na kasalukuyang papalapit sa ating bida habang iniisip kung ito na ba ang lakas ng isang Fifth Heavenly Realm Practitioner. At habang nakatayo si Yuning ay iniisip nitong mukhang may ibubuga naman ang ating bida, kaya mariin nitong sinabing kung may tinatago pang martial arts ang ating bida ay gamitin na niya ito para atakihin siya, habang di naman mikaimik ang ating bida na kasalukuyan ng nasa balansi. Dagdag pa ni Yuning na gusto niyang makita ang martial arts na ginamit ng ating bida upang matalo ang patay gutom na si Liang Yu na lubhang ikinagulat ng ating bida dahil lubhang nakapangingilabot ang Heavenly Kill Blow at nag-aalala itong baka mapaslang niya si Yuning. Subalit sa isip-isip din niya na may iba pa siyang kakayanan kaya naman napagdesisyonan na niyang itong ipakita habang may seryusong mukha, at ang ginamit ng ating bida ay ang kanyang Star Pupil kung saan kahalintulad ito ng kanyang Starred Sight at ng Heavenly Kill Blow na abilidad ng ating bida, at nang gamitin ito ng ating bida ay matagumpay na niyang nakikita ang chi ni Yuning at maging paggalaw nito ay nararamdaman na niya at namamangha din ang ating bida sa kakayanan ng bago niyang abilidad na Star Pupils. Kung saan makikita namang nararamdaman na din ni Yuning ang lakas ng martial arts ng ating bida kung saan di na ito mapakali sa kanyang nararamdaman, kung saan sinabi nitong pakiramdam niya ay tumatagad ang tingin ng ating bida sa kanya na animoy nakatingin mismo sa hubad niyang pangangatawan, subalit mabilis din ito nakabawi ng balansi at sinabi nito di siya pwedeng mag-isip pa ng kung ano sa ngayon dahil makikitang nakapaghanda na ang ating bida sa kanyang gagawing pag-atake, subalit mabilis na nauna si Yuning sa pag-atake. Kaya naman makikitang malapit ng tumama sa ating bida ang malakas nitong suntok habang sinasabing titingnan niya kung hanggang saan ang kakayanan ng ating bida, na nakahanda na sa paparating na pag-atake at ginamit na nito ang Ice Break na isang kakayahan ng kanyang Star Pupil, kung saan makikitang tila huminto ang oras sa paligid ng papasugod na si Yuning. Kaya naman makikitang madali lamang iniwasan ng ating bida ang mabilis nitong atake, na lubhang ikinagulat ni Yuning habang iniisip kung papaanong nakikita na ng ating bida ang kanyang mga galaw. Na tumama sa isang puno sa harapan ni Yuning na nagdulot ng pagkawasak ng mga parte nito, habang manghang-mangha nitong iniisip ang galing ng ating bida at may pagtatakang sabi kung paano ito nakaiwas, habang iniisip naman ng ating bida na kung hindi siya nakailag, subalit agad na pinutol ni Yuning ang pag-iisip ng ating bida sa pagbibigay ng mabilis na sipa patungo dito, na matagumpay namang naiwasan ni Ye Xinghe, habang tuloy-tuloy na dumidistansya kay Yuning nang may seryusong tingin dito, habang makikita namang agad na nakabawi ng balansi si Yuning, at iniisip nitong hindi maglalayo ang lakas nilang dalawa ng ating bida subalit mas mabilis itong umiwas sa kanya, habang nakatingin kay Ye Xinghe at dagdag pa nito na tila alam ng ating bida ang kanyang mga paggalaw kung saan namamangha din ito sa galing ng ating bida. Dahilan upang lalo itong ganahang makipaglaban, kaya agad niyang sinabi sa ating bida na muli na siyang aatake dito, na ikinagulat ni Ye Xinghe habang makikita namang nag-aalala na si An Shuiyan na nanunood sa isang gilid, nang biglang tila lalong bumili si Yuning na bigla-bigla na lamang nawala sa paningin ng ating bida, na makikitang lubos na nagulat. At bigla na lamang itong sumulpot sa harapan ng ating bida na animoy maltong may anyo ng isang uling, sabay seryusong nagbigay ng isang malakas na suntok patungo sa ating bida,
na matagumpay namang nakadepensa, habang kitang-kitang nahihirapan dahil sa lakas na ipinapakita ni Yuning. Sabay nakangiti nitong sinabing hindi pa siya tapos, sabay nagbigay ito ng sunod-sunod ng mga pag-atake sa ating bida na matagumpay namang nakakadepensa, habang iniisip na sa oras na tamaan siya nito ay matatapos na ang kanyang buhay dahil sa sobrang lakas ng atake nito, kaya naman lalo pang binilisan ng ating bida ang kanyang pag-ilag, habang seryosong nakapuko sa laban. At makikitang tila wala ng kahirap-hirap na iniiwasan ng ating bida ang mga pag-atake nito, dahilan upang lalo itong magseryoso sa laban, habang makikita namang patuloy na ginagamit ng ating bida ang kanyang sword sight, kaya namang napapasigaw na lang si An Shuyan sa pagkamangha sa nangyayaring labanan ng dalawa, habang tila napapagod na sa pag-atake si Yuning sa ating bida. At iniisip nitong tila alam ng ating bida ang mga susunod niyang pag-atake dahilan upang makaiwas ito sa kanya na lubhang naman itong pinagtataka, habang iniisip kung paanong nagagawa itong lahat ng ating bida na kasalukuyang naka-activate pa rin ng Star Pupil. At maya-maya pa ay naghanda na din ng isang malakas na martial arts si Yuning, na makikitang talagang seryoso itong matamaan ang ating bida, sabay sabing titingnan niya kung makakaiwas pa rin ang ating bida, sabay activate ng kanyang martial arts na Dragon Aura Explosion. Habang mayabang namang iniisip ng ating bida kung ano pang teknik ang may ilabas nito na maaaring tumalo sa kanya, nang biglang isang gintong pader ang bigla na lamang sumulpat sa ating bida dahilan upang lubhang itong mabigla, at makikitang matagumpay itong tumama sa ating bidang kanina lamang ay mayabang subalit ngayon ay tumitilapon sa ere habang naluluha. At makikitang tila na wala ng malay ang ating bida sa natamo niyang atake kaya naman mariin itong ginigising ng dalawa, habang napapatanong naman ang ating bida sa kung sino ang tumatawag sa kanya na animoy nakalimot sa lakas ng atake ni Yuning habang tuwang-tuwa naman si An Shuyan na nagising na ang ating bida, at tuluyan hanggang nagising ang ating bida, habang makikita sa gilid na kinagagalitan ni An Shuyan si Yuning dahil samobra ito sa kanyang ginawa. At habang nakaupo ang ating bida ay agad itong tinanong ng dalwa kung nasaktan ba ito ng malubha na tinugunan lamang ng ating bida sa pagsasabing pakiramdam niya ay walang lamang ang buo niyang katawan, habang may pagkamayabang namang nagtanong si Yuning kung bakit di na ito nakaiwas pang muli, at nakangiti namang tumugon ang ating bida sa pagsasabing masyadong malayo ang agwat ng lakas nila. Subalit binati pa din ito ni Yuning sa pagsasabing di niya akalaing kayang tumagal ng ating bida sa kanya kahit na third heavenly realm lamang ito, sabay tanong kung paano gumagana ang abilidad ng ating bida na nakakabasa ng kanyang mga galaw, subalit sinabi lang ng ating bida na di din siya sigurado sa bagay na yun, at dagdag pa ng ating bida habang nahihiya na di niya alam kung paano ito ipapaliwanag kaya naman huminto na sa pagtatanong si Yuning, habang makikita namang nakahinga na ng maluwag si An Shuyan, nang biglang sinabi ni Yuning na kung sa kakahuyan sila magkakamp ay delikado, kaya agad niyang sinabing bumalik na sila sa kuweba upang doon manatili na sinang-ayunan naman ng ating bida, habang makikitang tila may mali sa palagay ni Yuning. Mabilis na lumipas ang oras, kung saan makikitang gabi ng muli, habang ang ating bida naman ay nagsasayos na upang gumawa ng apoy, subalit mariin itong pinigilan ni Sia Yuning na ipinagtaka naman ng ating bida, kaya napatanong ito kung bakit, nang bigla niyang mapagtanto na kung gagawa sila ng apoy ay mabilis silang matutukoy ng mga kalaban. Kaya biglang napatanong si An Shuyan kung anong mangyayari kung may biglang magsindi ng apoy, at sinagot naman ito ni Yuning sa pagsasabing kailangan nilang humanda sa lahat ng oras, at sinabi na nito ang kanina pa nitong nararamdaman sa malapit kaya agad nitong binalaan si An Shuyan na laging maging alerto. At sinabi naman ng ating bida na huwag mag-alala ang dalawa dahil siya na mismo ang magbabantay sa mga ito at dagdag pa nito na kahit di aya matulog buong gabi ay puno pa rin siya ng enerhiya. Nang biglang seryosong sinabi ni Yuning na ang ating bida ay isa pa ring sa suspect kaya kung sakali mang may gawin ito habang tulong sila ay wala na siyang magagawa kundi tapusin ito, dahilan upang sigawan ito ni An Shuyan, kaya naman agad na sinabi ni Yuning na di na lang siya magsasalita. Sabay sabing dahil sobrang nagtitiwala sa ating bida ang kanyang sister An Shuyan ay magtitiwala din siya dito, habang makikita namang walang imik ang ating bida. At may pag-aalala namang sinabi ni An Shuyan na nagbibiro lang si Yuning sa mga sinabi nito, kaya naman nakangiting tumugon ang ating bida sa pagsasabing okay lang sa kanya dahil di pa naman nareresolba ang kaso ni Liang Jian,
Kaya tumugon muli si An Shueyan sa pagsasabing hindi maiiwasan ng ating bidang mapaisip kay Yuning dahil wala itong paki sa mga sinasabi nito kaya ganun si Yuning, kaya muling sinabi ng ating bida dito na okay lang sa kanya yun dahil naiintindihan naman niya si Yuning na nag-iingat lamang, kaya naman wala nang naimik pa si An Shueyan. Ipinapakita ang kinaroroonan ng kuweba, kung saan makikitang lamig na ang ating bida na kasalukuyang nakatukmad lamang, habang sinasabing di man lang sila makagawa ng apoy na panlaban sa lamig para sa kanilang kaligtasan, at may kukuhain sana ang ating bida ng biglang, nangyari ang di inaasahan. Abangan sa susunod nating video ang mga mangyayari kung saan sa di inaasahang pagkakataon ay maswerteng nakahawak ang ating bida ng Ob Halayak, dahilan upang palarin ang ating bida, at maging mga kilos nito ay mapupunta lahat sa pagiging awkward. Sa pagpapatuloy din ay may mapapag-alaman ang tatlo patungkol sa kuweba na kanilang pinagtatagwan, na umabot pa sa puntong makagawa na naman ang ating bida ng isang bagong abilidad. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.